Welcome back to our channel. Ito na nga pala ang pagluluto natin ng lobster. Ayan, ang laki-laki nitong lobster guys. At talagang hindi ko mauubos yan. Mag-isa lang ako dito at may pasok si Mr. Alam nyo naman. Kahit holiday may pasok yon. Kahit ngayon ay araw ng Victoria Day. So, ako lang mag-isa dito pero papunta naman dito ang aking anak na si Kate kasama si Jonel at si Janela. So, iniready ko na itong mga lobster kasi sabi niya siya magluluto ng isa. Sabi ko ako na magluluto kasi malapit na magtanghalian at gutom na rin ako. So, ang gagawin ko ay gigisa ko na lang itong mga gulay. Pati na rin lalagyan ko ng butter itong lobster. Sana igagataan ko pero pagtingin ko wala naman palang gata ditong stocks. So, hiniwa-hiwa ko lang itong sitaw, pati na rin ang talong at ang mga sangkap katulad ng bawang, luya at saka sibuyas. At matapos kong mahiwa ay syempre gigisahin muna natin itong mga gulay. Luto na nga kasi yung lobster kaya madali lang itong lutuin. So matapos kong magisa-gisa, ayan, at pagsasama-samahin na natin ang mga sangkap. Alam nyo ba na meron palang tatlong uri ng lobster? Merong spiny lobster, ito yung uri na walang sipit na karaniwang matatagpuan sa mga tropical at mainit na karagatan. Meron namang cold water lobster, ito yung malalaking lobster na malalaki ang sipit. So itong niluluto natin, ang tawag dito ay cold water lobster. So meron din naman tinatawag na mud lobster. Madalas matatagpuan ito sa mga mangroves o bakawan na malapit sa bunganga ng ilog kung saan sila gumagawa ng tumpok ng lupa. So para sa mga naghahanap ng mga sariwang lobster, ito ay direktang binabagsak ng mga mangingisda katulad dyan sa Pilipinas, sa mga baybayin, sa Palawan, maraming mga lobster dyan sa Calayan at Babuyan Island. So marami talagang lobster katulad nito. Ang laki-laki, siguro ito ay inimport pa ng Canada. Kaya naman semi-cook na ito ibinebenta dito sa Canada. Ayan, dinisect ko muna para manuot yung lasa. Nilagyan ko ng butter, pati na itong ginisang gulay. Tapos nilagyan ko ng kaunting tubig para maluto pa ng husto itong lobster. Pagkatapos ay tinakipan ko at matapos namang mapakuluan ng 10 minuto ay ready na to eat ito. So yan, nilagyan ko lang ng granules at saka liquid seasoning. Kaya naman napakasarap nitong ating niluto na lobster kasama na yung mga gulay. Kaya lang hindi ko talaga ito mauubos. So paparating naman dito ang aking anak na si Kate kaya naman ipinagtira ko na lamang sila. So nilagyan ko din ng kaunting sili para naman mayroong kaunting sipa. So yan, matapos nating mapakuluan ay ready na nga. At dissect ko na. Ayan, ready na to eat. Napakahirap naman talagang kuhanin ang laman. Kahit nga si Mr. ayaw kumakain ng ganitong mga seafoods. Ayaw niya ng mga ganyang pagkain na dinadisect pa. At gusto niya ay talagang dire-diretso lang sa pagkain. Ayaw niya naghihimay-himay. At bawal din naman yan sa kanya dahil nga may gout. So ako na lang makakakain yan at saka ang mga bata. So ayan, isang paa lang yung aking nakain. Tinira ko na yung iba. At ito, kumain na lang ako ng cherries. Alam niyo ba, ang cherries ay namumunga sa sanga. At ito ay mga prutas na nagmumula sa Canada, USA at Europa dahil kailangan malamigan muna ang mga puno para mamulaklak yung puno nito. So pagkatagsibol, mamumulaklak na ito. Yun ganyan, kaya sa malalamig na panahon. Meron din naman cherries dyan sa atin pero hindi katulad ng cherries dito. So pagkatapos kong kumain, naglinis muna ako para mahughog naman yung kinain ko. At saka naglinis na din ako ng mga pinggan. Tapos dumating na nga itong si Janela, si Jonel at si Kate. Kaya yan, pinapakita niya sa akin ang kanyang kikay fake nails. Ayan niya, saka titingin niya sa aking mga fake nails. Ayan, naman niya na nagpabili siya sa kanyang mama at dada ng fake nails din. Nakakatuwa naman talaga itong si Janela. Talaga naman tingnan nyo. At meron pa siya sa kanyang noo. So pagdating naman nila, ay may dala naman silang steak kasi gusto nga nilang magluto din ng steak. So aside from lobster, ay steak naman ang lulutuin nila. Lang naman lutuin itong steak kasi pitimplahan lang ng asin at paminta. Tapos ay piprituhin sa bawang at saka sa butter. So si Jonel naman habang nagluluto ng mac and cheese ni Kiara, ayan si Janela,
ay inaliw-aliw ko muna. Sabi ko, anong pangalan ng fish? Ang sagot niya, fishy. Kaya naman napatawa ako. So, ang paborito niya talagang pagkain ay mac and cheese. Kaya ang niluluto ng kanyang mama ay mac and cheese, macaroni with cheese. Ayan, luto na. At marami din ang nakain niya. Siguro nagutom siya dahil galing nga sila sa mall at dito na sila nananghalian. Ayan, nagustuhan naman niya ang mac and cheese. At ito, ayan, madali lang naman lutuin itong steak. So, sa mahinang apoy, itong butter at saka bawang ay sinama na dito sa pagpiprito ng steak at saka hiniwa-hiwa ng ganito at yun na nga, alam nyo ba na yan lang ang kakainin nila. Kung meron lamang veggies ay veggies at saka steak lang. Kahit nakaready na yung kanin, kanin lang talaga. At dahil birthday naman ni Jonel kabukasan, so ito'y advance happy birthday na din. Kaya hanggang sa muli, yun na lang.